Good morning. Ideklara natin yung ating mga labi. Sabihin natin, pinagpala ka ng Diyos. Sabihin mo, I receive. Tapos yung kabila naman, sabihin mo, pinagpala ka ni God. Sabihin mo, I receive. Yung ating mga dila ay may power to speak blessing. Amen. Kaya tayo ay narito upang tayo ay makinig sa salita ng Diyos. Yung time na to, i-focus natin yung ating puso't isip sa pagkikinig ng mensahe. Before that, tayo po ay umuko, tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to. Muli kami ay makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan niyo po ang iyong tagapagsalita. Ikaw po ang mahayag, ikaw ang makita, Panginoon, sa umaga ito. Ating bawat salita ng aming maririnig, Panginoon, ay ito ay malinaw na aming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Excited po ba kayo sa mensahe ng Panginoon sa umaga nito? Amen. Okay. Ito po ay last month ng June na ang ating tema ay patungkol sa the Triune God. Pag sinabing Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Yan. Bali, 1 month na natin tinatalakay. Last Sunday, ang tinalakay natin is about the Holy Spirit. Nung unang linggo, nakaraan ay tungkol sa ating Father. Last Sunday ay Holy Spirit at ngayon ay patungkol sa ating Panginoong Jesus, the Son. Sabihin ko, the Son. Pag sinabing the Son, sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Jesus Christ. Kula po na okay. Yan po. Pag sinabi natin Lord Jesus Christ, ito ang pinakamakapangyarihang pangalan. Amen. Pag sinabing Lord Jesus Christ, ano ulit? Ito ang name above all name. Pag sinabing Jesus Christ, every knee shall bow. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Pag sinabing Lord, deity. Pag sinabing deity, it pertains to God. Kasi minsan pag sinabi natin, Jesus is Lord, Panginoon. Ang ibig sabihin ng Lord or deity is God. Ngayon, malalaman natin, sino ba si Lord Jesus Christ? Siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, ngunit siya ay Diyos. Yan, the Son. Yan po. Jesus Christ, the name above all names. Sabihin natin, the name above all names. Sige po. Sabi po ng Luke chapter 1:30 to 35, but the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are called him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Next slide po. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will be overshadow you. So the Holy One to be born will be called a Son of God. Ito po ay pangako na ipapanganak. Yun daw, Son of God. At tatawagin siyang Jesus Christ. Son of God, anak ng Diyos. Sige po. Next slide po. Sabi rito, ito, sinamarize ko na po ito, about sa Luke chapter 1:30 to 35, ang sabi, you will name him Jesus. Sabi natin, Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. Anak ng Diyos. The Lord of God will give him the throne of his David. Yung kanyang kingdom, sabi niya, forever his kingdom will never end. He will call the Son of God. Yun yung title. Son of God. Pag sinabi, Jesus Christ, anak ng Diyos. Capital G. Anak ng Diyos. Okay.
Ngayon, sino si Lord Jesus Christ? Siya ay anak ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesus. Sige po, next slide po. Jesus, sabi natin Jesus. A Greek form of Hebrew name, Joshua, was a common name meaning the Lord sent. Yung salitang Jesus ay may kalintulan na Joshua, ibig sabihin, in Hebrew, meaning the Lord sent, siya yung tagapagligtas. Pag sinabing Jesus, siya yung tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas na sukat ikakaligtas ng tao. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can to Father except through me. Jesus Christ. Okay po. Luke 1:23. When his time of service was completed, he returned home. Luke 1:23. Emmanuel. Sabi natin Emmanuel. Which means God is with us. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel, sino may pangalan ng Emmanuel? Yung Emmanuel, ang kahulugan ng Emmanuel is God with us. It means God with us, kasama natin ng Diyos. At ang sabi, Messiah, sabi natin Messiah. Pag sinabing Messiah, promise ito na Anointed One or Christ the Savior. Jesus Christ the Savior. God with us, Emmanuel. Yan yung mga title ng ating Panginoon. Ngayon pag sinabing Emmanuel, God with us. Messiah, Anointed One or Savior. At ang sabi diyan, Jesus was the Messiah who delivered mankind from original sin. Siya yung magliligtas sa ating mga kasalanan. Walang iba. Si Lord Jesus Christ lang. Palakpakan natin si God. Ang nagkilala natin, sino ang tagapagligtas? Sino siya? Siya ay si Lord Jesus Christ. Sige po. Point number 1 tayo. Sabihin natin, your name is the greatest. Of the greater. Of the greatest. Pag sinabing greater, ano ibig sabihin? Ha? Pinakadakila. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay pinakadakila. Convince ba kayo na ang ating Panginoong Jesus, ang pangalan niya ang pinakadakila? Palakpakan mo nila siya. Okay. Sabihin natin, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Pag sinabing Wonderful Counselor, gives the right advice. Pag sinabing Counselor, Wonderful Counselor, siya yung magaling at malubhasa pagdating sa mga, advice. Yung mga iba, hindi magaling mag-advise. Nagkakamali. Pero ang ating Panginoong Jesus, Wonderful Counselor. Pag sinabing Mighty God, He is God Himself. Siya mismo. Pag sinabing Everlasting Father, He is Everlasting Father, He is timeless, He is our Father. Prince of Peace, His government is one of justice and peace. Ngayon, saan natin makikita? Sige po, next slide po. Isaiah 9:6. Wala po ng Isaiah 9:6. Okay. Yan po ay nakasulat sa Isaiah 9:6. Yung binasa ng ating Bible reader. Yung Isaiah 9:6, sige po, i-plus po natin yung Isaiah 9:6. Para makita natin, sino may sinasabing, your name is greater? Sino ba siya? Sa Isaiah 9:6, sinabi po ito, kung sino yung Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Yung iba, hindi nila naunawaan kung sino ba yung tinutukoy rito sa Isaiah 9:6. Kailangan malaman natin at maintindihan natin na itong talata na to is one of my favorite verse. This verse, Isaiah 9:6, ayan po, ang sinabi, basahin natin sabay-sabay, for itong verse na to ang hindi kayang pasubalian ng mga paniniwala na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Una, sabi niya, for a son is born.
Si Lord Jesus Christ. Ito po ay prophecy na mangyayari na tinutukoy rito child ay ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi rito, doon sa Luke chapter 1, na ipinangako kay Virgin Mary na ipapanganak ang ating Panginoong Jesus, sino? Jesus Christ. Tatawagin siyang Panginoong Jesus, Emmanuel, God with us, Messiah, the Savior. At tinutukoy rito, yan. Yan po yan. Sige, balik po natin sa Isaiah 9:6. Sabi dito, and the government will be in his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ang ating Panginoong Jesus ang tinutukoy sa Isaiah 9:6. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Ngayon, pag nalaman natin, Lord Jesus Christ, ganun pala. Siya pala yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung Prince of Peace, Mighty God, Wonderful Counselor, ay patungkol sa ating Panginoon Jesus. Sige po, next slide po. Point number 2 na po tayo. Basahin po natin ang ating point number 2. All people. Sino po ang people? Taas ang kamay. People. People. Yung iba, hindi people. People. All people ultimately will be in submission to Him. Lahat ng tao, kung ikaw ay tao, magsasubmit ka sa ating Panginoong Jesus. Convince ba kayo na lahat ng tao ay magsasubmit sa ating Panginoong Jesus? Ano ibig sabihin ng submission? Papasako. Sabi po ng Philippians 2:19, basahin po natin. 1, 2, 3. Therefore, therefore God exalted Him in the highest place and gave Him the name is above. Binigyan siya ng pangalan makapangyarihan sa lahat. That is above every name. That in the name of Jesus, sabi niyan, every name. Sino may tuhod? Sino may tuhod? Taas ang kamay, may tuhod. Kung may tuhod ka, ano mangyayari? Kung may tuhod ka, every knee should bow. In heaven, on earth, and under the earth. Yung lahat ng may tuhod, narito sa lupa, naroon sa langit, at kahit nasa ilalim ng lupa, luluhod. Kanino luluhod? Kanino mahina? Sa ating Panginoong Jesus. Yung title, all people will be submission to Him. Ibig sabihin, papasakop sa ating Panginoong Jesus. Walang tao na nabubuhay rito na hindi luluhod sa ating Panginoong Jesus. Kahit ikaw na ang pinakamataas, ikaw na ang presidente, ikaw pa pinakamayaman, luluhod ka sa Panginoong Jesus. Kasama ako. Palakpakan natin si God. Parang may kasama pa yan na verse. Sige po, next slide po. Next slide. Basahin natin. Okay. Basahin natin. Then Jesus came. Okay. Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Binigay sa ating Panginoong Jesus. Binigay yung kapangyarihan ng Diyos Ama sa Kanya. Yung lahat ng kapangyarihan ay binigay sa ating Panginoong Jesus. Pero may kulang pa rin eh. Balik ulit natin sa Philippians 2:19, ano? Basahin natin. Philippians 2:19. Parang kulang siya.
Philippians 2:9-10 to 9:10. Sa verse 11, kasi Philippians 2:9-10, dagdagan natin ng verse 11. Verse 11. Para nakukulangan pa ako. Ayan ba, verse 11. Una, lahat daw na may tuhod ay magsasabi, sabi niya, every knee should bow in heaven and earth. Every name that in the name of Jesus, every knee should bow. Basahin natin. 11, verse 11. 1, 2, 3, 11. Under the earth, acknowledge that Jesus Christ is Lord. And the glory of God the Father. Okay, in verse 11. Ayan, okay. Nakita natin. Sino yung may dila? May dila. Tasa ka may mga dila. Kung ikaw ay may dila, lahat ng taong may dila ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Whether you like it or not, sasabihin mo, Jesus Christ is Lord. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Yung salitang Lord, ang ibig sabihin ng Lord sa English, in synonyms, deity. Pag sinabing deity, it pertains to God. God. Jesus is God. Mayroong mga paniniwala na ibang paniniwala na si Jesus Christ daw ay tao lang. Nagkatawang tao. Kaya kung nagkatawang tao, bagamat siya'y Diyos, kung inaral natin yung Genesis, sabi ng Panginoon, in Genesis chapter 1, verse 26, let us make man in our own image. Sabi, let us make man in our image. Yung salitang let us, yung us is plural form and singular. Sabi, let us make, may kasama siya. At ang kasama niya, Father, Son, Holy Spirit. Tinalakay na po natin. Yung unang-unang talakay natin ay yung si Father, God, Jesus Christ, God, Holy Spirit, God. We believe. This is the essential beliefs of Christian. Ngayon, ang sinasabi ng Philippians 2:9-10, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. At sinabi sa Isaiah 9:6 na siya yung ipinangako na born, the child was born upang iligtas ang lahat ng taong may kasalanan. Amen. Ayan, sa Isaiah 9:6. Si Lord Jesus Christ. Ang sabi, basahin natin, and we will be called Wonderful Counselor, Mighty. Ano yung sabihin ng Mighty God? Makapangyarihan Diyos. Kaya si Lord Jesus Christ ay Diyos. Whether you like it or not, si Lord Jesus Christ ay nagkatawang tao. But, God, everlasting Father, Prince of Peace. Palapakan natin si God. Next slide po. Next slide. Okay. Nabasa na natin. Lahat ng authority ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Ibinigay ng, sabi niya, and then Jesus came and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Okay. Next slide po. Okay. Ulitin, basahin natin. Every knee. Ngayon, ulitin natin ulit. Lahat daw ng may tuhod, narito sa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa langit, ay luluhod kanino? Kay Lord Jesus Christ. At lahat ng mga may dila, o may dila ka, siguro sabi may dila, at magsasabing, ang Panginoong Jesus ay Panginoon. Natin kakalimutan, sinabi ng Bible.
Ephesians 1:20-22, basahin natin. 1, 2, 3. Ephesians 1:20-22, mamalakas. 1, 2, 3. Amen. He accepted when raised Christ from the dead, seated Him in the right hand of God in heavenly. Nasa kanan ng Ama, ang ating Panginoong Jesus. Far above in rule, authority. Far above all rule and authority, power. Sabi natin power. Dominion. And every name is invoked, not only the present age, but also the one who come. Lahat ng kapangyarihan o dominion ngayon, at yung pagdating ng kapangyarihan, anumang klase ng kapangyarihan ito, government or authority or dominion, ang sabi, and God, ano sabi? And God placed all things under. Sabi mo, under. His, and appointed Him to head over everything for the church. Mag-isip na kayo ng pinakamataas na authority, dominion, power, lahat ng kapangyarihan na kasalukuyan nag-exist ngayon at yung pagdating na kapangyarihan o anuman sabi rito, wala to. Place all things under His feet. Nasa ilalim ng paa ng Panginoon Jesus. Palakpakan natin. Yan ba yung pinakamalakas sa palakpak? Amen. Pinakikita yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Na walang ibang kapangyarihan, sabi under it. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. At kahit yung church, tayong church, ang makapangyarihan ay ang ating Panginoon Jesus. Sinabi. Amen. Next slide po. Sabi natin, all creation, all throne, all dominion, all power, all position, all authority, will bow down to Jesus. Amen. Palakpakan muli natin sila. Walang kapangyarihan na hindi yuyukop sa ating Panginoong Jesus. Amen. Papalad tayo. Dahil ang Diyos natin, kilala natin. Kasi inaaral po natin, yung Three God, Father, Son, and Holy Spirit. Three and one. Ngayon, pag binasa natin, inanalyze natin yung binabasa natin. Na lahat ng kapangyarihan dito sa lupa at sa langit at kahit sa ilalim ay magsasapit sa ating Panginoong Jesus. At walang ibang kapangyarihan na pwedeng magmalaki sa ating Panginoong Jesus. Amen? Next slide po. Point 3. Usahin natin. 1, 2, 3. All last first Sunday of the month, inaral natin yung creator and creator. Sino ngayon yung creator? Si God. Sino yung create? Tayo. Tayo ay create. Tayo ay creator. Sabi dyan, all creator. Pag sinabing all creator, lahat ng nilalang. Lahat daw ng nilalang in heaven and in earth will praise. Sabi natin, will praise and honor God because He is the creator and sustainer of everything. In Genesis, sabi niyan, siya yung the creator. Tayo ay create. At lahat ng create ni God, babae, lalaki, lahat, ay magpupuri at mag-honor kay God. Lahat. Naniniwala ba kayo na tayo ay magpupuri sa ating Diyos?
Yung ating ginagawa rito, wala pa to. Yung ating praise and worship dito, practice lang yan. Practice lang yan. At darating ang time, lahat tayo, pagdating doon sa kalangitan, magpupuri tayo. Yun ang gagawin natin. Kaya yung mga praise and worship team, masanay kayo mag-practice. Dahil pagdating doon, ang gagawin natin ay magpupuri. Magpupuri tayo, aawit tayo sa Panginoon. Sasamba tayo pagdating doon. At yung ginagawa natin, rehearsal lang. Sabi mo, rehearsal. Kaya dapat prepare yung ating heart sa pagpupuri sa ating Diyos. Sige, next slide po. Basahin natin, Revelation 14:11. Ng malakas. 1, 2, 3. Whenever the living creation give glory, honor, and thanks to Him and sit on the throne and lives forever and ever. The 24 elders, meron daw 24 elders na naroon sa langit, at ang sabi dyan, I fall down before Him who sit on throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crown, yung 24 elders ay ibinaba nila yung crown, at ang sabi, you are worthy, O Lord God, to receive glory and honor forever, for power, and you create all things, and by your will they were created and have their being. Verse 10. Next slide po. Wala na po? 9. The crown. Okay. Whenever living creation 9. Yan. You are worthy, O Lord God. You receive glory and honor and power. Nakita natin? Ang sasabihin doon, pagdating doon sa kalangitan, ang sasabihin, you are worthy, O Lord. In other translation, you are holy, holy. Yung inaawit natin kanina. Ang sabi doon sa inaawit natin kanina, all angels cry, ano ulit? All angels cry, holy, holy forever. At ang sabi roon, yung all creation, lahat ng nilikha ay magsasabing, holy, holy forever. Sasamba. Ayan, holy, holy. Basahin natin. Holy, holy is the Lord God Almighty. Sino uli yung God Almighty? Lord Jesus Christ. God Almighty, binasa natin in Isaiah 9:6. Who was in this form? Darating ang araw, ang time, na pagdating natin doon, ay magpupuri tayo. Yung inaawit natin kanina, yung holy, holy, magpupuri tayo sa ating Diyos. Amen. Palakpakan natin si God. Okay, next slide po. Next slide. Conclusion na po tayo. 1, 2, 3, conclusion. Jesus Christ, 1, 2, 3. Basahin natin. Jesus Christ. Convince ba kayo? Baka hindi kayo convince. Walang ibang pangalan na pinakamataas kundi ang ating Panginoon Jesus. Sabi niyan, all creation, basahin natin, all creation, all throne, all dominion, all power, all position, all authority will bow down to Him. And all creature in heaven and earth will praise and honor God. Capital letter. Capital letter po itong G. Honor God. Forever and ever. All those who plead. Sabi mo, lahat ng pinalaya. Sino yung pinalaya nito ng Panginoon? Taas ang kamay. Tinubos ng Panginoon. Taas ang kamay. Lahat ng tinubos, lahat ng niligtas, lahat ng pinatawad, lahat ng niligtas by the Lord Jesus Christ will be blessed forever. Sabi mo, will be blessed forever. Sabi mo, amen and amen. Tayo yun. Lahat ng kumilala, lahat ng tinubos, lahat ng pinalaya, lahat ng niligtas ng Panginoon ay pinagpala at lahat ay magpupuri sa ating Diyos. Amen. Palakpakan natin si God. Handa ba kayong magpuri ngayon sa Panginoon? Amen. Dito pa lang,
sambahin natin siya. Sino yun? Father, Son, and Holy Spirit. Yun God. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Tayo po natin tumayo at tayo umawit sa ating Diyos. Amen.
salita ng Diyos, walang ibang mataas na pangalan. All throne, all authority will bow down, at every knee will bow down, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Lord, nakita mo yung mga kamay na to. It's a sign of humility. Lord, we thank you na kayo pinakilala mo kung sino yun, kung sino ang tunay na Diyos. Father, Son, and Holy Spirit, we thank you, Panginoon, na walang iba, kundi ikaw ang tunay na Diyos, o Yahweh, o Yahweh. Yung mga kamay na to, Panginoon, ikaw lang ang sasambahin ang paglilingkuran. Sige po, taas natin yung ating mga kamay. Ngayon, Lord, igawad mo ang masaganang pagpapala. Tanggapin niyo ang masaganang pagpapala nagmumula sa
ating Diyos Ama, na lumikha ng langit at lupa, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus